Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Tumanggap ng cash incentive ang mga centenarians at centenaries sa lungsod sa selebrasyon ng Elderly Week noong October 11. Ang mga ito ay sina Lorenza de Guzman, 106 na taon ng Barangay Kuta, Crescencio Galicia, 105, at Regina Javier, 103 gulang ng Mabakong. Agripina Amul, 103 ng Barnabas South. Rosita Sadyang Color, 103 taong gulang ng Paharang West. Francisca Gonzales, 102. Felisa Makatangay, 100 taon. At Josefa de los Reyes, 100 taon ng Balete. Eleuteria Villena, 101 ng Gulod Itaas. At Felisa Burog, 100 taong gulang ng Santa Rita, Aplaya. Binigyan sila ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 100,000 pesos at 30,000 naman ang halagang kaloob ni Congressman Marvy Marino at Mayor Beverly Di Macuja. Ang naturang okasyon ay simpleng paraan ng lokal na pamahalaan bilang pagpapahalaga at pagkilala sa kanilang hindi matatawarang ambag sa lipunan. Ang Elderly Week celebration ay pinangasiwaan ng City Social Welfare and Development Office sa pagkikipagtulungan ng City Council for the Elderly at Office of the Senior Citizens Affairs. Nakipagtuwang ang pamahalaang lungsod sa USAID Urban Connect Project at sa Public-Private Partnership Center sa pagtataguyod ng isang hybrid capacity building seminar upang higit na maunawaan ang Public-Private Partnership Code of the Philippines no October 10 to 11. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Ang PPP ay kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapondohan at agarang maipatayo ang isang proyekto. Bukod sa pagbibigay ng mga kasanayang kailangan upang epektibong matukoy, paunlarin at tagumpay na maipatupad ang mga PPP projects, tinalakay din sa naturang seminar ang mga Implementing Rules and Regulations o IRR nito. Binigyan diin sa mensaheng ipinaabot ni Mayor Beverly Di Macuja na ang bagong PPP Code at IRR ay mas transparent na framework na makakatulong upang magkaroon ng mas epektibong pakikipagtuwang ang mga lokal na pamahalaan sa pribadong sektor. Kasama si Ivan Barza, Marie Villena Luwalhati, reporting. Itinuturing na golden window of opportunity ang unang 1,000 days ni baby mula sa pagbubuntis ng ina hanggang sa ikalawang kaarawan nito, kung kaya't mahalagang mabigyan ng tamang nutrisyon ang mag-ina upang masiguro ang tama at malusog na paglaki ni baby. Narito ang report ni Lisa Perez de los Reyes. Kaugnay nito, nagsagawa ng lecture ang Center for Health Calabarzon, katuwang ang Nutrition Division ng City Health Office at City Council for the Elderly ukol sa strengthening grandparents' role in the first 1,000 days bilang ang mga ito ang katuwang ng mga nanay at tatay sa pag-aalaga sa mga sanggol. Sa naturang pagtitipon na dinuluhan ng may 150 senior citizens sa lungsod, binigyan diin ni Nutrition Action Officer Eva Mercado ang kahalagahan ng first 1,000 days. Tampok sa nabanggit na okasyon ang 71 taong gulang na founder at president ng Arugaan Philippines na si Maria Ines Avellana Fernandez na naglahad ng kanyang karanasan sa pagpapasuso. Papatunayan namin yan sa pagbibigay ng breastfeeding orientation. Kasi ang breastfeeding hormones nasa pituitary gland sa utak. Kailangan ma-prepare ka because breastfeeding is 90% psychological. Ang pagkakarga ng baby ay 10% na. Pero napakahalaga, kung halimbawa ikay lola, kailangan mong mag-relactation management. Ibig sabihin, mag-orientation tayo sa breastfeeding counseling, how it works. Number 2, tayo may mag-full body lactation massage ng eksperto, ng specialist. Ang Arugaan, ang organisasyon namin, yan po ay nakadevelop na. At marami na po kami nagiging napapalactate kahit po single women. Today's health is tomorrow's wealth. Kaya tangkilikin po natin ang gatas natin. Huwag nating pahayaang matuyo o nakawin at
kalinhinan ng imported milk na hindi naman po karapat-dapat at napaka-inferior food po yan. Ang gawa po ng Diyos ang ibibigay natin sa ating baby. Hindi na po kailangan magbote, hindi na kailangan magbigay ng mga vitamina kasi kompletong ginawa ng Diyos, pati tubig. Ngayon, kung nagtatrabaho kayo, mag-iipon tayo ng gatas at ika-cup feeding po, hindi bottle feeding. Yan po ang milk code na batas. Itakdahan ang ating breastfeeding. Ibinahagi niya na siya ay nakapagpa-breastfeed sa 1 taong gulang na sanggol sa loob ng 2 buwan sa edad na 62 at 2 buwang sanggol sa loob ng 1 linggo noong siya ay edad 64. Ipinaliwanag din dito na sa tamang breastfeeding, lactation massage, pagkain ng masusustansyang prutas at gulay at tamang ehersisyo, magkakaroon ng gatas ang isang ina na siyang best source ng nutrisyon at sustansya na kailangan ng isang sanggol upang maging malusog at ligtas sa mga karamdaman. Para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de los Reyes reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Sa layuning makapaghatid ng mabilis na serbisyo publiko at agarang tugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayang Batanggenyo, inimbitahan ng United States Agency for International Development o USAID ang mga pinuno ng iba't ibang departamento ng pamahalang lungsod sa isang workshop upang higit na mapabuti ang implementasyon ng e-governance nito. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Upang makamit ang naturang layunin, tutulungan ng Urban Connect Project ng USAID ang lokal na pamahalaan na mas palakasin ang cybersecurity ng lungsod bilang isa sa kanilang partner cities sa bansa. Nakapagtuwang ang USAID sa Department of Information and Communications Technology o DICT Region 4A sa pagbibigay ng orientation hinggil sa Philippine National Public Key Infrastructure o PNPKI service upang kilalanin ang e-signatures para sa mga online transactions. Ang e-signature ay isang digital application na opisyal at maaaring gamitin sa anumang transaksyon at nagbibigay ng malaking pakinabang sa mga gumagamit. Makakatulong ito upang mabawasan ang mga gastos at makatipid ng oras sa mga transaksyong gagawin. Ito din ay tugon upang tuluyang mawala ang red tape at higit na maisulong ang ease of doing business para sa lubos na paglago ng ekonomiya. Upang magamit ang e-signature, kailangan itong i-register sa PNPKI upang maisyuhan ang digital certificate at masiguro ang authenticity nito. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Gerson Sanchez, Rona Endaya Contreras, reporting. Isinusulong ng administrasyon ni Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvy Marino ang maagap at epektibong pagtugon sa iba't ibang uri ng mga insidente, sakuna at kalamidad sa lungsod. Kaugnay nito, nagsagawa ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC na pinamumunuan ni Chairperson Mayor D. Macuja
ng 3 araw na training course on Basic Incident Command System o ICS noong October 9 to 11. Ang ICS ay nagbibigay ng isang istruktura ng organisasyon na kayang tumugon sa lahat ng antas ng mga emergencies, mula sa simple hanggang sa komplikado. Layunin ng ICS na magkaroon ng iisang wika at nagkakaunawa ang paggalaw para sa lahat ng mga tumutugon sa panahon ng sakuna o kalamidad. Sumailalim dito ang ilang kawani ng lokal na pamahalaan na miyembro ng Naturang Council upang maging mas epektibo at epesyente ang bawat isa sa pagkakataon na kailangang gamitin ng ICS, partikular ang pagkakaroon ng tamang attitude sa activation nito. Ilan sa mga paksang tinalakay ay ang Introduction to ICS, Organizing ICS and Managing Incidents and Events, ICS Organization and Staffing, Formulation of Incident Action Plan, and Preparation for Operational Briefing at iba pa. Nagsilbing resource speaker ang dating Office of the Civil Defense Regional Director ng Calabarzon na si Vicente Tomazar. Para sa Palacat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palacat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.